Highly Conspiracy Theory by Sir Lito Banayo. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga abyan. Sama-sama po nating panuorin itong bahagi ng interview na ito ni Sir Lito Banayo na kung saan hinihimay-himay niya po dito yung kanyang teorya o yung kanyang conspiracy theory sa mga nangyari sa ating Vice Presidente. Bakit umabot yung kanyang relasyon ng ganito ka worst sa ating Presidente Bongbong Marcos Jr. At sa huli mga abyan ay magkamayroon tayo ng another viewpoint at sa ating mga sariling kapasidad na mag-analisa mga abyan ay mag-analisa tayo mga abyan kung yung mga punto de vista ba ni Sir Lito Banayo ay pwedeng ito po ay totoo o pwedeng ito po ay hindi, at yung atin pong mga reaction at opinion ay isulat na lang po natin sa comment section ng video ito. Tara, sama-sama po natin itong panoorin. Anong masasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial, Sir Lito? Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga pinag-uusapan kanina na nagumpisa pa doon sa Quadcom, nagkaroon pa ng parang mini trial doon sa Yes. Committee on Justice, at pangalawang beses na ito na inattempt ng House of Representatives na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara. Ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na simula't mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmula, ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Sir Romanov, Lito, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. No? Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, pinoint out na ninyo kanina yung pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mong Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoong may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha niyo lamang sa sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi niyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan. No? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang, no? So posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak.
Glenn, kaya Opo. ko sinasabing conspiracy. Okay. Ang nangyari dito, batay sa mga napag-alaman ko sa mga, alam nyo, dati rin naman akong nagsilbi sa pamahalaan Opo. at naging siguro maganda naman ang pagtrato ko sa mga dinaanan kong tanggapan sa opisina, sa pamahalaan. Marami rin ngayong nagkukwento sa akin, no? Ang kwento nga dun sa confidential funds ng Vice President na 125 million, Yes, opo. yun daw ay inalok ng Pangulo nung sila'y magkasundo pa as early as July Opo. na maliit ang budget nung kay Vice President Leni Robredo, ay alam ko marami kang gustong gawin. Sumulat ka lang at mag-request ka ng confidential funds dahil maraming naiwan ang iyong tatay, si Pangulong Digong, Wow. sa Office of the President. So sumulat naman si Vice President August nung sumulat, Opo. 250 million ang hiningi. Anong ginawa nila? Inilabas nila yung pondong hinihingi, kalahati lang, 125 million. Kailan nila nilabas? December 20. Pagkatapos sasabihin ngayon, sa 11 araw, alam naman natin sa gobyerno, pag hindi mo nagastos ang 11 by the end of the year, magre-revert yan sa budget. No? Hindi mo na magagasta yan. So ang nangyari dyan, sa aking palagay, yung mga gastos na nagamit na, dahil may salita ang presidente na bibigyan siya ng confidential funds, so galing na siguro sa sariling bulsa niya, na ginagamit niya dahil meron namang assurance ang presidente. Pero tingnan niyo ang ginawa, Opo. December 20 nang inilabas, para magkaroon sila ng pagkakataong sabihin, no, at nakita natin sa mga investigasyon sa Public Accountability Committee at maging sa Senado na 11 days lang inubos yung 125 million. So talaga yan, tingin ko rito, talagang planadong-planado yung conspiracy against Vice President Inday. So ayan mga abyan, atin pong napanood ang mga punto de vista ni Sir Lito Banayo. At ang masasabi ko po mga abyan ay talinuhan po natin ng pag-aanalisa base sa ating kakayanang mag-analisa mga abyan. At mahalin po natin ang Pilipinas, mahalin po natin ang demokrasya, at mahalin po natin ang mga susunod pang henerasyon. Syukran.